May question naman si Jack Loves Cake Nut. Sabi niya, ano po yung BSF protein used in a cold pressed dog food being introduced in the market? BSF, ang ibig po sabihin yan, Black Soldier Fly, mga langaw. Black Soldier Flies ay isang uri ng mga langaw na pag nangingitlog sila or nagkakaroon sila ng offspring, mga larvae yan, ang tawag din mga Black Soldier Fly larvae or BSF larvae, hina-harvest po yan, tapos ginagawang ingredient sa dog food or patukan ng manok or iba pang mga iba pang use na kailangan na mataas ang protein. Mataas ang protein ng BSF, kaya yung ibang dog food manufacturers ngayon na naghahanap ng alternative kasi medyo mahal na yung beef, mahal na yung pork, yung chicken, kaya naghahanap sila ng ibang alternative dog food ingredient para tumaas yung protein. Black Soldier Fly larvae ang nilalagay nila. Okay, so dito sa Pilipinas, may mga nag-start na rin, mga klasiko at mga kaibigan na nagpa-farm sila ngayon ng Black Soldier Fly para ma-harvest nila yung mga larvae. Larvae, in other words, mga maggots. Maggots, in other words, yung mga, yung mga uod na gumagapang-gapang na alam mo yun, pag nanganak yung yung maggots, yun yung mga uod or yung mga baby, parang mga caterpillar na maliliit. Kapag nanganak yung langaw ng itlog, pag nag-hatch, yun yung mga larvae, yun yung mga ina-harvest, mataas sa protina. Ngayon, may mga gumagawa na nga niyan dito, bumibili ng mga basura. Actually, binabayaran sila para ibigay sa kanila yung mga basura mula sa mga palengke at kung saan-saan mga organic material. Tapos, yun ang pinapakain nila sa mga Black Soldier Flies para mabuhay yung mga Black Soldier Flies at manganak at para meron silang ma-harvest. Tapos, yun ang binibenta nila ingredient ng dog food at iba pa nga. Ngayon, okay naman yun, dahil cheaper form siya ng ingredients na para pagkuha na ng source ng protein. Ang concern ko lang doon sa sa alok sa akin ng mga classmate ko, which is pinagtitimbang-timbang ko lang kung gagamitin ko rin yung Black Soldier Fly larvae, is wala pa kasi akong alam na long-term studies ng epekto ng pagpapakain sa mga aso ng larvae ng mga langaw, particularly the BSF nga. Kung maganda siya talaga, tapos after ilang years, 5 years, 10 years study, na pinapakita na walang masamang epekto sa mga aso at maganda yung epekto niya comparable sa pagpapakain sa mga aso ng mga karne ng mga baka, baboy, at manok, etc. Well, tsaka ko i-consider yung BSF larvae. Sa ngayon kasi medyo parang experimental pa rin siya. Parang nasa borderline pa rin siya na hindi pa kasi siya talaga mainstream, hindi pa talaga siya masasabing alam mo yun, stable source of protein, etc. Naalala ko dati, merong mga burgers, mga hamburger na ini-introduce sa market na ang laman ng burger ay hindi beef, kundi mga earthworms na malalaki, mga bulating malalaki. Hindi ako nakatikim noon, pero I would be open to taste it din naman kung malinis naman talaga. Pero nawala na yun. Hindi ko alam kung meron pa rin kumakain ng mga bulating burger. Ayun, meron talaga mga gumagamit ngayon or nag-aanap ng mga alternatives kasi mahal talaga and expensive naman talaga mag-produce ng mga baka. Alam niyo ba kung gaano karaming mga damo at mga concentrates ang pinapakain sa mga baka para lang makapag-produce ng 1 kilo ng karne? Mahal po talaga, kaya mahal yung mga baka. And it's very expensive to produce, kaya naghahanap po talaga ng mga alternatives kagaya itong BSF. So ngayon alam nyo na kung ano yung BSF na nasa ibang mga foods. It could be good, it could be a good thing, it could be the thing of the future, but I'm not so convinced yet. Baka ma-convince naman ako in the future, who knows. Isa rin concern ko din kasi yung protein doon sa BSF larvae, baka hindi siya ganun ka-bioavailable, baka hindi rin siya digestible. Kung mataas man ang protein niya, kung hindi rin naman digestible kasi hindi naman natural
food ng mga carnivores ang mga larvae. 'Di ba? Hindi naman sila nag-hunt for larvae ng mga langaw tapos kakainin nila. So I'm a bit skeptical pagdating doon sa digestibility and bioavailability ng BSF larvae compared sa mga traditional ingredients sa dog food na kagaya ng beef, pork, and chicken. Ayan. But let's see, no? Tingnan natin. Iba gumagamit din sila ng mga ibang insects. Iba naman gumagamit sila ng protein from yeast. Ayan. So, naghahanap na maraming mga dog food companies ngayon ng ingredients para ilagay sa dog food para makamura sila. Pero as long as hindi pa siya well documented, baka may mangyari sa dogs ko o kaya baka hindi rin siya ganun kaganda, I would still be open but I will still be closed. Hindi ko pa muna siya gagamitin sa SDN. And SDN is still the best dog food in the multiverse. Let's see, baka magkaroon tayo ng SDN BSF in the future. Who knows? Lagi tayong dapat open-minded sa mga ganyan mga bagay, hindi closed-minded. Alright? So, mula dito sa Manalo Resort Hotel, pasyal nga pala kayo dito, coffee dito sa Manalo Cafe. Ayan, bibisitahin ko muna, kamustahin ko muna yung mga guests natin doon sa pool and doon sa mga cottages. May mga kabataan po dito. Pasyal po kayo dito, Manalo Resort Hotel, dito sa Mahabang Parang Binangonan. Yun lang po muna ang ating vlogs for today. Ayan, si Sir Ivan, ating F&B manager. Patimpla naman Sir Ivan ng kape oh. Ano pong gusto nyo? Yung pinakamasarap mo. Ano ba masarap na kape natin dito? Hot or ice? Coffee na hot. Hot, okay. Alam ko sir, favorite nyo is caramel macchiato, so gagawin ko na po. Malaki po ba? Yes. Mainit. O, kahit mainit ang panahon, gusto ko pa rin mainit. Thank you. Ayos.